Ma'am, philosophy prof na po kayo for many years. Yeah. And marami pong perspective ng iba't ibang philosophers yung na natutunan at itinuro nyo. Pero ngayon po, ang tanong ko, ma'am, sa sarili nyong perspective, what is the meaning of life? Well, I would have to quote Joseph Campbell because I understand perfectly what he wanted to say. That the meaning of life is that you're there. You're there, present, right here, right now. And there are so many things to do. You do not do things to achieve certain results. It's enough that you do it. Yes. Okay? And just this afternoon, I was telling my students, Valentine's Day na naman Yeah, in apo. less than 2 weeks' time. Love is sufficient unto itself. You do not love because it will make you happy. You do not love because it will give you fulfillment. Love is sufficient unto itself. Whether it is reciprocated or not, to go through that experience is very soulful and enriching. Opo. Kung mapag-usapan naman po natin yung love, Okay. ano po ba ang meaning naman ng And love love para is sa inyo? not just the romantic aspect Yes. of it. Okay, I am in animal advocacy, so love is widening the circle of compassion. Why limit yourself only to human love Opo. when there are many kinds that are available? And I feel so fortunate that the universe has moved me on a soulful level and opened the door for me to experience love from another angle, which is not exclusive to human beings, and how pure animals are, no ego. Okay, so it's also a path to self-discovery. In my case, I did not realize that I was willing to go this far, walk 10 extra miles. So, I wish that everybody would have that opportunity. Okay, but it will also depend on your response. It's not enough that the opportunities happen. You have to respond to it. Opo. Okay, so even if the door is open but you will not enter, Wala it is rin. not going to happen. Bilang marami kang field, isa kang magician, mentalist ka, astrologer ka, tapos mystic ka. Paara sa'yo ba? Ano nga ba ang meaning ng buhay natin dito sa mundo? Buhay ka agad, no? Well, dalawa yung sagot ko. Sige. For me, yung ako lang, para sa akin yung life has no inherent meaning. Para sa akin, life is meaningless. Life has no inherent meaning, but we give meaning to life. So sometimes it can be a waste of time to ask, what's the meaning of life if you are the answer? Yeah. So parang wala 'yon. Life is what you make it. Life has no meaning, but you make it meaningful. Parang ano siya, existentialist perspective. May no? Parang, may pagka ganon. Oo. Although in one of my plant medicine journey, Yeah. Oh. nagkaroon din ako ng ganyang tanong. Hmm. So I was talking to the divine, Mm. call it God, call it the one infinite creator. It was an ayahuasca. Yeah. Ayahuasca trip. I asked the divine, what is life? Hmm. Pero hindi ko tinanong what is the meaning, what is the purpose. Tinanong ko lang what is life What is sa life perspective lang, niya. Oo. So I got an answer na ang sabi niya, Nomer, life is the expression of my sense of humor. Okay. So sabi niya, you think it's like a long joke that you think you know the punchline to, but you don't. So you keep on chasing it. You keep chasing the next joke. Parang ganun. So for him, life is not meant to be solved, but it's meant to be pursued. So yun yung nakuha ko. Kaya dalawa yung sagot ko. Napakaganda nun. Ano yung isang sagot? Hindi, yun Ayun yung okay. una yung sa akin. Yung Yung life is perspective meaningless. Walang meaning. Okay. Oo. Okay, gets. Tapos yung so from that perspective ng divine, yun. So para siyang joke yung ginamit niyang analogy sa akin. Tapos noong time na yun, throughout my journey, kumbaga naging gnosis ko na siya, Gnosis. Yes. Gnosis, okay. Para sa mga hindi nakakaalam, syempre ikaw alam mo. Yung gnosis is your experiential relevance of knowing the divine. Gets. So, meaning to say, yung analogy niya ng joke, nagpa-pan out siya, siya sa buhay ko, nakikita ko na parang, may mga joke, may plot twist. Yun, totoo. Minsan may maliliit siya na punchline, pero may malaking punchline pa pala. Totoo yan. So, ganun ko tinitignan yung buhay. Oo.
Isa rin sa perspective ko yan eh. Kasi parang, kung titignan nga natin yung buhay ng tao dito sa mundo, parang, pagka nag-focus ka dun sa mismong istorya ng bawat buhay, parang ang gaganda rin ng istorya ng tao. May yun nga yung alon ng buhay. So parang parang imposibleng walang purpose si God na parang love lang. At gets ko yung meaning ng love talaga. I mean, yun talaga yung pinaka importante sa buhay. Pero naano ko rin dati, parang may theory din ako na parang hindi kaya talaga for entertainment tayo ni God. Kasi parang ang epic ng buhay, parang ang gandang kung ako yung Diyos, tas inobserbahan ko yung creation ko. Parang enjoy siya, di ba? Parang ganun. May isang philosopher na nagsabi, we took seriously what God made for fun. Parang familiar nga ba? Sino nga ba? Hindi ba si Alan Watts yan? Ay, hindi ba? Hindi. Hindi yata si Alan Watts, but I heard from Robert Edward Grant. Robert Edward Grant. Okay. Yun yung ano, di ba? Yung polymath na. Polymath, No? oo. Gets. So sabi nga niya, we took seriously what God made for fun. Para sa'yo, ano ba yung meaning of life? Ano ba sinabi ng Monty Python? Nanonood ba kay Monty Python? Medyo yung... Monty Python, the meaning of life. Ikaw ang magpo-provide ng meaning mo. Yan ang basic tenet ng existensya. Oh. At naniniwala rin ako na kahit anong provide mo ng meaning, in the end, yung absurdity pa rin ang mananaig. And that is what makes it beautiful. What is the meaning of life para po sa inyo? Life is borrowed. Yes. We're all shepherd in this life. Maganda man ang speaker ko, may iwanan ko rin yan. Maganda man ang sasakyan ko, may iwan ko yan. Marami man akong problema, may iwan ko rin yan. Totoo. So you're just but a transient tenant in that body. So para sa akin, you have to understand who created you. Yes. What is your purpose? What was His purpose from the beginning? And at the end of the day, it's what you will leave behind are memories. Diba? Yes. So, memories like, alam mo anong pride ko pag yung mga barkada ko, tinanong ako, uy pare, balita ko, you've made it, you've succeeded to a certain level. Sabi ko, how did you say that? Why did you say that? And on what account did you say that? Sabi niya, balita ko, meron ka ng ganito, meron ka ng ganito. Sabi ko, no. You asked me kung ilan bahay na ng employees ko ang ginawa ko. Okay? You asked me ilan bata na ang pinag-aral ko. You asked me kung ilan pasyente na ang pinagaling ko. You asked me kung ilan pamilya na ang nabuhay ko. Then I might agree with you if that's your parameter of success. But if your success is meron akong ganitong sasakyan, ganyang bahay, ganitong ganyan, Ang mundane po. hindi, it doesn't count anything in that score. Totoo. Diba? Yung mga buhay po na na-touch nyo, yung importante talaga. Kasi yun naman po talaga yung may iwan eh. Kumbaga, yung memories po nila, ng mga naitulong nyo, yung epekto po na yung mga natulungan nyo, nakapag-aral, yung anak nila nakapag-aral. Maaaring kahit po wala na tayo dito, yung epekto po ng mga ginawa nyong tulong, nandun pa rin po. Yes. And in fact, like in your life, can you imagine, maski hindi ka kumita eh. Marami naman newscasters na hindi Opo. kumita eh. But a lot of them made it to the top as well. Opo. But what's the best part? The best part is naihatid mo yung balita sa tao. Yes, opo. Naihatid mo yung goals mo sa tao. Purpose po. And I think that purpose is the most important part. Diba? And it's the same thing that I teach my daughter and my family and my staffs. Opo. You must have a purpose. Purpose. Oo. Irregardless kung can you tell me that you are happier than a beggar? Hindi po. cannot. Opo, hindi po. You cannot tell me that. So, at the end of the day, it's the purpose. What are the purposes? And we have different purposes. So, don't
ever wear other people's mask. Gets. You only wear your own mask. Kailangan talaga magpakatotoo. Tsaka kasi kahit ano pong mapala mong success sa buhay, kung di ka naman totoo sa sarili mo, what's the Wala. point? Opo, wala rin. Yeah. Pain without meaning is suffering. Oo, Pero yun nga. pain with love and meaning, Meaning. makes life parang Oo. beautiful, 'di ba? Parang Yeah. makes it meaningful. Kamyu, no? Medyo Oo. kamyu yan. Hindi, ewan ko kung gano'n si Camus kasi onti lang nabasa ko kay Camus Ah. Pero parang, it's, para sa kanya for me, parang naiintindihan ko sa kanya, parang ini-embrace mo yung suffering. Oh, in-embrace mo yung Yung suffering. Pero not because may higher meaning Oo. For him, walang meaning. Oo. Pero hindi ibig sabihin nun, useless ang buhay Oo. para sa kanya. Ang ano ko kay Camus, yung sa, tawag dito, yung sa The Myth of Sisyphus. Yung favorite ko rin kasi yun. Ako siya, sobrang... I just hear about, pero never Oo. ko actually binasa. Binasa ko sa kanya yung, may 3 siyang book The Fall, The Stranger, The Plague. Ay, The Stranger, yung ano. The Stranger yung binasa namin sa isang class Yun yung ano, yung batang pumatay ba yun? Ay, yung Algerian ata pumatay. May yung- pinatay siyang Algerian, parang ganun. oo. Tawag dito yung... kay Sisyphus kasi, di ba yung parang ang storya nun is kinondemn siya ng gods na magtulak ng bato sa taas ng bundok, tapos akit siya, tapos magro-roll down, tulak niya ulit, tapos gano'n na lang ginawa niya buong eternity. Tapos sabi nga ni Camus, we must imagine Sisyphus happy. Sisyphus happy. Mm. Kasi nga, parang, ano ba yung goal nung gods nung pinagtulak siya ng bato? Para mag-suffer siya. Mm. Pero, ang tanging bawi niya o gante o para hindi mag-succeed yung mga gods is, sige, gagawin ko to. Pero, i-enjoyin ko. Mm. So, parang, parang final, ano dun is, yes, technically, para sa kanya walang meaning ang buhay. Kasi, lumulutang lang tayo sa bato. Mm. Mga, ano lang tayo, parang stardust lang tayo na nagkumpul-kumpul, mga atoms lang na ganyan. Pero, walang meaning outside, pero, ikaw, pwede ka maglagay ng meaning sa sarili mong buhay. Ay, ganun pala siya. Kasi parang Oo. more of kay John Paul Sartre yan. Actually, Parang existential. Kasi, related naman kasi mga existentialist. contemporary eh, oo. silang tatlo Si Simone de Beauvoir, siya, Oo. at si Camus. Si Oo. John Paul Sartre at si Camus. Yun nga, silang tatlo. Tapos, si Camus nga went more on the side na meaningless ang lahat. Si Jean Paul Sartre, more of about, yung tao mismo yung nagdidikta Oo. ng kanyang purpose Oo nga. Parang more of ganun siya So, hindi ko alam kung ganun pala rin si Camus. Oo, kasi parang naalala ko, parang inaano niya pa yun na, yes, wala kang meaning, pero at the same time, pag nakita ka ng magandang babae, pag nasa beach ka, pag inano mo, parang, that's the meaning of life Na Parang, yung experience natin yan, ng struggle, ng happiness, na at least meron kang freedom to dictate na ano ba talaga na kasi nga hindi siya religious So parang hindi siya dictated ng outside entity or God. Pero ikaw, technically meron kang power para i-move yung sarili mong buhay o i-drive yung sarili mong buhay at kung paano mo titignan yung sarili mong buhay. Na yun yung parang meaning, kumbaga. Pero hindi rin naman ako kasi hindi rin talaga ako nagdi-deep dive sa pagbabasa ng mga philosophers. Pero yun yung parang pinaka-favorite kong philosophy. Na parang, Pero feel ko magugustuhan mo si John Paul Sartre. If Sartre, ever si Saito mapigyan mo di ba? siya. Yung parang hindi pantay yung mata niya. Oo, medyo nakakatawa siya tingnan. Tapos joke yun kasi parang because weird siya tingnan, parang kaya siya sad sa buhay Parang gano'n Pero si Camus, gwapo. Oo, Gwapo, ayun nga. parang may sigarilyo, yung gano'n. Parang, Hindi yung ano nila, yung dichotomy nila ni Nietzsche. Kasi si Nietzsche parang galit na galit sa buhay. Di ba nihilist si Nietzsche? depende Parang depende sa kung anong binasa mo kay Nietzsche. Oo nga, kasi nga actually, yun din naman ang naano ko sa mga philosophers kasi. Tsaka kahit sino mang thinkers o authors na ganyan na, kaya hindi rin ako fan ng idolatry. Na, kasi kahit sino pang napakatalinong tao niyan, never mo aasahan magiging consistent siya at never mo magiging maasahan na lagi siyang tama. Oo. Yun totoo. Parang nag-iiba yung tao Parang ganun nga Actually, natawa ko dun kay Nietzsche kasi parang feel ko parang iba yung mga nakukuha ng tao sa kung ano talaga Ano ba talaga? siya. Oo. Kasi parang, yun nga, I think yung pinaka-latest niya work, yung bago siya namatay, yung Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil. Diba? Tapos parang, yung funny, parang pinasabi niya, anti-religion. May pagka-anti-religion, pero funnily enough, for Nietzsche, yung pinaka-best example ng Ubermensch sa kanya, si Jesucristo. Oo. Parang, hindi ata yun alam ng karamihan ng tao na sumusunod kay Nietzsche. Na parang, di mo ba alam, idol niya si Jesus? Parang, yun yung weird Actually, ano naman di ba? Parang yung God is dead nga, parang God is dead. Pero hindi naman God is dead, parang
Because we killed him eh, di ba? More of Parang ganun. the idea of religion for Oo. him kasi parang sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalala ko, si Nietzsche kasi was more of parang ayaw niya yung ginagawa ng religion sa tao. Yes. Parang yun nga, yung oo. ginagawa niya yung parang kaya hindi naman siya anti-humility, pero parang parang pagiging soft lang because Oo. parang tinatanggap mo lang yung yung softness mo sa buhay. So Hindi. yun nga, yung parang kunyari, yung pity, Mm. nagre-resulta sa pagiging, parang ano ba yun? Parang, kasi nga, di ba parang, yun nga, yung pagiging soft, yung pity, mercy, Oo, parang na parang tinuturuan niya yung mga tao na maging reliant lang oo. sa ibang bagay na hindi nila tinitake yung sarili ay yung will nila to their own hands. Oo. Kaya parang doon siya galit. Oo. Galit sa parang dapat pinapayagan ko na lang yung ito mangyari sa akin. Hindi, dapat Kasi hindi nga, ganun. ito gusto ng Diyos eh, di ba? Parang oo. sa kanya, self-empowerment, Mm-mm. na ako magdadrive ng sarili ko. Pero funny enough, kasi ganun din si Jesus sa mga Bible, parang yung favorite kong story sa kanya, yung pinaalis niya yung mga money changer sa temple. Oo. Yung binabastos. Yun yung inigamit niya example na parang pinapalabas niya eh. Hindi niya pinapayagan lang bastusin yung Oo. kung saan nagdadasal yung mga tao para sa kanyang tatay. Pinaalis niya yung lahat. Galit na galit siya nun. Kaya parang yun nga yung parang sinasabi ni Nietzsche, hindi dapat palagi kang passive lang. Oo. Kasi parang pati si Jesucristo, naging active siya sa Naging buhay. active din Oo. talaga siya. Sobrang active ni Oo. Jesus Christ. Kaya Totoo parang lang. yun yung funny eh. Parang more of religion yung galit ni Nietzsche talaga. Yung Oo. established religion. Yung religion ka naman kasi talaga. Mm. Pero hindi rin talaga siya theist, kumbaga. Hindi Atheist talaga siya, like Yun yung hindi ko alam actually. nihilist kasi talaga siya eh. So parang I haven't read enough na para masabi ko kung pero talagang- merong medyo na ang tunay na ang tunay na God niya raw parang si Abraxas. Mm. Pero si Abraxas kasi parang Greek deity rin yun. Talaga? Pero parang modern interpretation na kung sino si Abraxas. Na parang si Abraxas yung di ko alam kung parang yung the true God ba? Yun nga, yung beyond good and evil. Na kasi kung si God of the Abrahamic religions, siya yung embodiment ng ultra benevolence ng pagiging good talaga. Tapos si Satan naman, yung epitome ng pagiging evil. Si Abraxas, parang siya yung beyond good and evil. He's beyond good, he's beyond evil. Hindi siya masama, hindi siya mabait. Parang siya yung totality ng lahat. O siya rin yung soul mo, soul ng lahat, soul ng buong universe, parang gano'n. Talaga? Pero Parang hindi rin ako ganun ka-sure kung ganun ba talaga inano ni Yun Nietzsche. nga, kasi parang yung problema kay Nietzsche parang mahirap rin sa kanya is nag-deteriorate yung utak niya diba over time. nagka-mental breakdown siya eh. Oo, tas parang I think naging blind siya. Oo. Kaya siya may special typewriter eh. Parang nakalimutan ko na yung typewriter niya. Parang kaya niya mag-type na hindi tumitingin. Kasi yun nga, na-impair na siya slowly eh. Parang nakalimutan yung pangalan ng device na yun. Pero cool nun. Cool nung typewriter na yun. Pero sa tingin mo, ba't nga ba ganun? Bakit ang daming matatalinong tao? Medyo May sayad? may sayad. Hindi ko alam. Kasi parang, hindi naman, depende kasi siguro kasi kung paano mo dinidefine yung talino eh. Oh, I get Kasi that. parang, may May mga taong malalalim mag-isip, mga taong mahilig mag-isip, parang ganun. So, pansin ko talaga yun eh, like, halos lahat ng mga interesting people na sarap kakwentuhan, ang daming alam, may certain weirdness din talaga sila, na alam mong ibang-iba talaga sila. feel ko lahat naman meron, may certain weirdness. Pero feel ko yung parang naging tip over sa edge yung mga tao. I mean, not to, parang, baka may iba talaga, may talagang mental illness. Hindi ko naman yun nga. dinidiscount yun and parang hindi ko naman pinagtatawanan yun in any way or form. Pero parang more of, baka yung iba doon, napupush lang doon sa edge na yun. Pero yung iba, feel ko, yung parang yung weird na may side is minsan sa masyado silang pag-iisip, hindi nila yung tinatapat sa sa namumuhay talaga. Oo. Kaya masyado silang may mga ibang tao na na stuck talaga lang in Stuck their sa pag-iisip, lang yun na nga hindi eh. talaga sa uma-action bilang tao. Saka iba rin kasi sensitivity ng matatalinong tao eh. Na Kaya, parang, sobrang ano ba tawag dito? Sobrang vulnerable nila sa mundo dahil nga parang grabe nga yung utak nila, grabe mag-isip. So grabe rin yung perception nila sa mga input Baka. signals na pumapasok sa kanila. Pero isa rin sa sabi ko, ba't kaya ganun? Kasi Hindi ko si rin Nietzsche, di ba? Actually, sa totoo lang si Nietzsche, ang talino niya talaga. Like, parang kung ano isipin mo, gets niya rin talaga yung buhay. Pero hindi nga lang totally. Pero, nabaliw siya. Like, Hindi ko rin alam eh. Well, it could be kasi may sickness nga siya. gets.
Tapos ito, sige, ano naman Okay. tayo. Sige, punta na tayo sa mabibigat na tanong. Well, kanina pa Mm. mabigat. Para kay Russell Kenap, Mm. what is the meaning of life? Ang hirap nun. Yung pinaka-basic na for me, parang meaning ng life ay hindi lang sa paghahanap kung ano yung meaning mo or yung purpose mo. Kasi may parang slight bit of existentialism ako. Na parang yung tao mismo minsan nagde-define ng sarili nila ng purpose at meaning. Pero feel ko yung meaning of life, at least para sa tao, ay mamuhay bilang tao. And kaya yun yung, for me, pinakamahirap kasi kailangan mo i-define ano bang ibig sabihin maging tao. Ano bang ibig sabihin maging human. And yun yung pinaka-basic question na favorite ko talagang tanungin sa class. Kasi parang, paano ba natin i-define yung human person? Kaya yun, for me, yun yung yun yung meaning talaga ng life. Hanapin muna ang ibig sabihin maging tao at ultimately maging tao. Para sa akin, defined yun, kasi may sarili akong bias, ay naka-define yun partially sa aking religion. So, part of yung ibig sabihin maging tao is to serve and love God and try to follow His will. And parang part of it yun kasi sa pagiging Big Ben ko, pagiging Katoliko. But that also means, at the same time, hinahanap ko rin yung sarili kong kasiyahan. Kasi paano naman for me, parang in the most basic level, si God, gusto kanya maging masaya eh. For me, at the heart of it, yun yung talagang sinasabi. Parang hindi ko alam kung saan nakukuha ng ibang tao yung idea ng religion. Pero for me, at the end of the day, if I'm happy, Then God is is happy also. And therefore, to be happy is to find out who I am. And once I understand who I am, I can be at my happiest because I'm not trying to be anyone else. And yun eh. Parang, pag nahanap ko na yung kung ano yung sarili ko at pagiging masaya, yun. Actually, sobrang universal nun sa lahat ng philosopher na kailangan mong hanapin muna talaga kung sino ka eh. At para sa akin, part of it nga is, yun nga, what makes me happy is my religion, parang being able to do that. For me, it's being with other people, parang enjoying time with the people that are most important to you. And for me, part of the meaning of my life is pushing myself to the maximum I'm able to do. Parang, yun nga, parang very, very inspiring sa akin at parang big part of who I am yung mga Griego. Yung parang, sa belief nila, you only have one life eh. Ayun nga. Parang, may Tartarus after, pero parang, yung excellence in everything eh. Kaya siguro, malaking Ako, mas part na sarili. nag-resonate din ako dun. So parang, being excellent sa pag-iisip, pagiging excellent sa aking physical abilities. Kaya siguro, yung mga pinapursue ko, parang, yung maayos yung pag-iisip, but at the same time, physically also very able ako. Kaya big sa akin yung sports. Sports Buong life ko, parang kung ano-ano ng sports na napili. Pero pag napupush ko, kung alam ko lang, napupush ko yung sarili ko sa kung anong makakaya ko, yun yung meaning ng life ko. Ganun lang kabilis yung buhay. Kahit anong paghahanda gawin mo. Mangyayari yung mga Kahit diminasa. gano'ng kakayaman, kahit gano'ng kakahirap, lahat tayo mamamatay. Yung timing, hindi natin alam. Kung paano, hindi rin natin alam. So, yun na nga, habang meron kang time at humihinga ka pa, gawin mo yung magme-make sense muna sa'yo. And then, magme-make sense para sa mas marami. Tapos, mas okay siguro i-develop before the music yung honesty. Yun. Yung before the skill o kaya yung talent, kindness tsaka honesty. Yun muna. Kasi pwede ka magaling pero kupal ka. Ayo. Walang pupunta ng gig mo. 'Di ba? Wala rin. Di ka rin gusto yung makatugtugan ng mga tao. No? Kuya, yun nga. Kung i-condense mo lang in few words yung, sabi mo parang doon napunta ano yung nagbibigay ng sense sa existence mo dito. Para sa'yo, kuya, what is the meaning of life? The meaning of life. Hala, ang lalim, putik. The meaning of life is being able to parang from zero yan, diba? From fluid, tapos naging bio, naging tao, nagkaroon ng consciousness. Hindi ibinigay ng sino mang great creator. Hindi isang God to eh. Kasi daming gods eh. Yeah. Diba? Hindi tayo pinagbigyan nung kung sino man yung nag-create sa atin ng consciousness tsaka soul. May soul ba? Soul, Diba? yeah. Kung magiging ka lang
kupal sa mundo. So dapat magkaroon ng sense yung short time na existence ng individual. Sa yun yung feeling ko meaning of life. Tapos yun nga, pag na-discover mo yung kindness, promote it. As in, itulak mo na itulak, 'di ba? Tapos honesty, honest work palagi. Ang reward nun hindi man sa GCash, nasa puso tsaka sa isip. Fulfillment and yung soul Oo, mo. kasi 'di ba? Ang dami mga pera. Nasa Blue Ribbon Committee ka naman. Hindi politika to ha. Magnanakaw tong mga hayop na to eh. Anyway, so yun, 'di ba? Dami mga Rolls Royce na gagamit mo ba? Sa karasadang ginawa mo, puro lubak, 'di ba? Di, sa totoo lang, Kuya Nelson, may mga possibility, may daming chances na pwede kaming mag-interview ng mga politiko. Ikaw makina-interview namin ngayon. Bakit kaya? Kasi iba yung respeto na makukuha ng isang tao pagka yun nga, ginagawa mo lang talaga yung purpose mo, yung mission mo na parang hindi niya ginagawa to para sa pera lang. Alam ko hindi mo ginagawa para sa pera Kasi lang. walang pera eh. Ibang respeto yun eh. Maraming kasi, di ba, minsan sa instant, pag gumayaman yung tao, para may instant, respeto agad. Pero pag yung respeto na, dahil ka respeto talaga yung ginagawa ng isang tao, mas ibang... Actually, sobrang simple lang nitong tago. Hindi nga siya yung magarbo na grand presentation, jazz. Hindi ganun yung gusto ko na stand eh. Ang siguro kung meron man dapat i-promote dito, yung nga, speaking of mindsets, yung mindset na kahit wala ka, walang-wala ka, meron ka pa rin, basta maging honest ka lang. Balls out, honesty. Tsaka, some sort of skill to back it up. Hindi mo pwede talak lang ng talak, kiyaw-kiyaw lang ng kiyaw-kiyaw, tapos, di ba, ampaw. Hindi pwede. So, balls out, parindigan mo kung ano yung gusto mo, and be kind. Gawin mo ng gawin. Gawin mo lang ng gawin.